So, wala na. Alhamdulillah, nanalo ang katotohanan. So, yun, klaro, bid'a sa mata-mata. Meron namang tinatawag far'iyya. Ang far'iyya, nahati naman siya. Bid'a fi zaman, wa bid'a fil makan, wa bid'a fi tasarruf o amal. Bid'a sa zaman, ibig sabihin sa time siya. May asal yun, halimbawa. Bid'a fil asal, ibada siya. Pero ang problema, nilagay mo siya sa hindi tama na oras. Example, nagpakanduli ka, nagpakain ka, sadaka, it'amu ta'am, encouraged man yan ng Islam. Pero, dun siya sa oras nagka-problema kasi sabi mo, may takalong nagpa-jamu biyahon, anuhin ang pitulaw niya sinanakon ko. Inanglaw niya kapatan, kimatian lang niya, ang gatusad lang. Ibig sabihin, 100 days, 7 days ng patay, 40 days ng patay, yun ang bid'a kasi sa zaman. Yung pagpakain, yung pagpa-jamu, mayroon langgal sara niya. Magpakain ka kahit kanong oras. Pero pag nilagay mo, tinaksis mo siya sa araw, sabi mo, ito sabi niya, bakit ka nagpakain? Sa anniversary namin ng asawa ko. Kasi, alam mo na, meaningful sa amin yung kawin namin. Ilang taon na kayo kasal, babo? 5 years dan. Okay ba? Siyempre, tigin sa guna na, di kami doon magkapan-date-date. Nasa guna, tigin na, yan imana na, magsadaka kami sa mga tao. Pagpakan. Da problema sa kinatsadakanan ka. Walang problema sa pagsadaka mo. Ang problema sa oras na nilagay mo siya. Si Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala, Sayyidut Tabi'in. Alam niyo mga tabi'in, after ng generation ng mga sahaba, tabi'in. Yung naabutan nilang kahit isa sa mga sahaba at sinunod niya yung aral ng sahabi na yon, ang tawag dun sa kanya tabi'i. Ang tinawag na Sayyidut Tabi'in, si Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala, may isang tao siyang nakita, nakasabay niya ng sambahayang ng Fajr, ng Subh, sa Masjidul Aqsa. After ng Subh, hindi pa umakyat ang araw, dapat nakakwanso sinang, nagsambahayang ng sunnat yung tao na yun na umabot sa 100 karakaat. Masipag na tao. Why? Masipag mambo. Ha? So, sino bang magbabawal sa kanya? Sinabi ni Sa'id ibn Musayyib, pinigilan siya. Sabi sa kanya, kung magatigil mo, itigil mo. Sabi niya, ya Aba Abdurrahman. Sabi niya, Abu Abdurrahman, ibig sabihin si Sa'id, babawalan ba ako o parurusahan ba ako ni Allah sa mga rakaat ng sambahayang ko? Sabi niya, la yu'adzibuka Allah fi rakaat allati addaytaha wa innama yu'adzibuka Allah fi mukhalafati sunnah. Fi mukhalafati as-sunnah. Di ka tigin siksan Allah Ta'ala, di ka tigin kamurkaan sa kinagdambayang nagkasasunatan to. Hindi yun ang ni Allah Ta'ala parusahan sa'yo. Doon kanya parusahan sa pagkontra mo sa sunnah. Bakit ka nagsunnat ng maramihan na hindi pa umakyat ang araw? Bawal pa, waktun nahi pa yun. Parang ganun din. Bid'a fi zaman. Bid'a fi zaman. Halimbawa, nagsalatu tarawih ka ngayong taon, ay ngayong buwan. Sabi mo, mag-advance na ako ng tarawih. Okay, grabe yung iman mo, nagsubra-subra na. Kumbaga, di na magagaimanan ka. Tigin na, i-advance ko rin ikaw sa Ramadanan to. Tigin na, kakulangan ako pang tigin sa ulan, na saguna tigin na, i-advance ko rin tigin tarawih. Na ibig sabihin, ang niyat mo doon sa mga kiyam mo tarawih lahat. So, hindi matanggap yun, bakit mukhalafa sa sunnah? Dama kaludop sa kanong kategory na sunnah, di matalima. Kasi ang kategory, ang timbangan ng gawain natin para matanggap, al-ikhlas wal mutaba'a. Ba'da tawhid, al-ikhlas wal mutaba'a. Kailangan, nasa tawhid ka, Muslim ka. Ikhlas kay Allah Ta'ala lang. An turid Allah wa la turidu siwahu, sinabi ni Fudail ibn Iyad. Pangatlo, al-muwafaqa li kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, nagmuwafaqa ba? Umayon ba hindi? Magbasa ng Quran, Ustadun isibin mangi, mamasa kami laong niya sin Quran ini. Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Mga tausog. Mga ninuno namin ganyan, may mamagluko. Innaka laminal mursalin ala
siratil mustaqim. Yeah. Mas mahal natin ang katotohanan kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na, papuntahan natin ang ta'ziyah. Ang mag-ta'ziyah ka, magsabi ka, a'azzakallah, gafarallahu limaytik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ay ibig sabihin ng ta'ziyah, pakikiramay. At diri sang mga Ilonggo, nga mahilig mag-English, ka-educated, condolence na. Oo. Hindi ka grising peace, paki-condolence bala. Condolence. Oo. Ginawa mo lang Arabic, ta'ziyah. Yan ang ibig sabihin namin ni Allah Ta'ala, pinapairam namin ang pakikiramay sa iyo, patawarin ni Allah ang patay, kahit salita, kahit post, kahit message, ta'ziyah yon. Kaya dapat yung mga namatayan pinunta natin ngayon, makiramay tayo sa kanila. Ha? Kiramay tayo. Ngayon, iba naman itong pagpapakain nila. Ano naman ang hukom nito? Ito ang may debate ang ilan. Hanggang kahit sa SOCMED, masyado itong kontrobersyal. Ang alam ko, meron akong sinulat na bahas dito, nakapost yata, kumpleto na lahat ng mga adilla at rad doon. Pero simplihan lang natin. Walang problema sa pagtasadduk o pagsadaka anil mayt. Umuman, magsasadaka ka, magpapakain ka, magpakanduri ka para doon sa namatay, huwag mo lang siyang itaksis sa araw. Kasi wala kang dalil doon sa pagtaksis sa araw. Kahit kailan, halimbawa, naalala mo yung tatay mo namatay, gusto mo magsadaka para sa kanyang kabutihan, kahit anong kabutihan, balang ng mga scholar, kagaya na Sheikh Uthaymin rahimahullah, sa Nyaba Palace, kumbaga, nagtipon tayo, may tent, may kuhan, may muhadara, ang sa kanya, sabi niya, Arju alla yakuna fihi ba'as. Nasa fatwa niya yan, at ganun din si Bin Baz. Arju, sabi niya, inihiling ko kay Allah na walang problema yon. So, walang muskila doon. Ito ba, Pajak, tanungin ko, hindi naman ito nakapasok sa 7 days? Wala. Hindi rin. Hindi rin nakapasok sa mga 40 days o kwan. Wala. Hindi nakapasok doon. So, maklaro yun. At saka yung kunna nu'iddu it'amat ta'am ba'da dafnil mayti minan niyaha ni Ibn Jarir at-Tabari na sinabi niya, pinalakas niya, si Imam Ahmad mismo ang nagsabi, daif ang athar na yun. Ang pananaw niya. So, may iba't ibang pananaw ang mga ulama natin, pero yung iniwan at tinarjih ni Mufti Shuaib rahmatullah alayh, dun tayo mas kumbinsido sa dalil na kanyang ilabas. Una na doon, li'umumi al-hadith, sa pangkalahatan ng hadith na yon, mula kay Sa'ad ibn Ubadah. Lagi nating naulit. Si Sa'ad ibn Ubadah, mayroon siyang nanay na nagbalik Islam. Nung nagbalik Islam ang nanay niya na yon, namatay na walang sakit, bigla lang. Iftatalat nafsuha. Wa'ara, sabi niya, law takallamat latasaddaqat. Afa atasaddaqu an ummi? Nanay, sabi niya, Rasulullah, ang nanay ko, sabi niya, namatay na walang sabab, walang marad, walang sakit, biglang namatay. At hindi nakapag-iwan, lam tusi. Sa isang hadith, lafad ng hadith, lam tusi. Hindi siya nakapag-iwan na, anak, ihabiling ko ito, isadaka mo ito. Kasi, ang pagsasadaka din sa may, para sa patay, pinaka-the best kung may wasiya siya. Ngayon, wala siyang nawasiya, wala siyang nahabiling. Brother, kung may ihabiling kayo, sulat mo na ngayon. Ito habiling ko para kay Sheikh Kadiraw, bala. Sang hektarya ka lupa ni. No? Dapat hindi tayo maggaya sa mga partidos na ng mga dalok-dalok. Ha? Sabi kainin ni Mufti doon sa hanggang sa isang hadith, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alayka bisakil ma. Painumin mo ng tubig. Painumin mo sila ng, ibig sabihin magpaano ka ng patubigan. So si Sa'ad ibn Ubadah hanggang ngayon sa old na city ng Madina, andun pa man yung old city ng Madina, merong tinatawag doon na Sikayatu Sa'ad. Sikayatu Ummi Sa'ad. Yung patubigan
o parang bomba ba ng tubig, patubigan o irrigation ng tubig ni Sa'ad ibn Ubadah. So hanggang ngayon, tuloy yung sadaka niya para sa nanay niya. So, marami ang mga paraan ng sadakat, pagbigay ng pera, paggawa ka ng masjid. Sabihin mo, pangalanan mo para sa tatay mo, halimbawa, masjid, halimbawa, Sheikh Muhammad Shuaib Abin, Masjid Nuhi Osama. Example lang, madrasat, ganito. Ma'had Abdul Aziz ibn Baz. Ang niya mo doon, sadaka, para doon sa nakapangalan na yun na namatay na mu'min. Pagpakain, kasama din yan. Sa layaman ng mga masyayikh, mga kibarul ulama noon, ang kanilang, pag nagpapabuka sila, pa-iftar, kanilang, kumbaga, sadaka ang noon, ang reward para sa mga magulang nila. Tawag nila doon, syufra. Syufra to kada, syufra to Mufti bin Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz, syufra to Abdul Aziz Ali Sheikh, ganyan ang kuhan nila. Syufra to Bakar Abi Zaid, Ibn Uthaymin. So ang kanilang niya doon, sa lahat ng mag-iftar, ang reward makapunta doon sa namatay. Ilan? Magkaiba ang tasadduk, magkaiba din ang muhadara. So bakit tayo nag-muhadara? Kasi kaysa naman tayo nag-uusap-usap ng walang kapararakan, sabi ng Tagalog, gawa, usap lang ng puro duwaya, triwaya, forwaya, paglima, buwaya. Yun ang pag-uusapan, magbarites lang lahat. Wala tayong reward doon. Wala namang muskila mag-usap tayo ng duwaya. Part ng agama Islam yun, Ustad Rahib, ha? Basta yan mo importante na dito nung magkakuan sa mga takusa. Grupo na takusa. Wala namang problema doon. Ang problema kung masayang yung oras, na yun, nawala, marites lang tayo, kaysa sa, kaysa sa, ganun ang mangyari, tayo ay magmuhadara. Para makuha natin kapamakutan tanong, masamantala natin ang oras na mag-aral tayo sa agama Islam. So, nakuha natin yung ilm na yun, patungkol sa ta'ziya. Alhamdulillah, malinaw na yon, mga kapatid. So, malinog pan sa senang. So, panghuli naman, bago kayo magtanong at bago kumain, kung may tanong man kayo, andyan si Ustad Rahib, andyan ang mga ulama natin dito na silang magsasagot. Inshallah ta'ala. Introduction lang yung sa ta'ziya. Ang nais ko na iparating sa inyo sa ngayon ay ang isa sa may connection sa nangyari nitong bago lang. Pagpasok namin dito, lumagpas kami, nakita namin itong lahat ng nangyayari sa paligid. Andyan yung mga nalindol, andyan yung mga bahay na nasira ng lindol. So ito ba, hanggang ngayon, hindi pa ba tayo nakakagising ang Muslim sa Pilipinas, no? Kasi grabe na kung hindi ka makagising itong pagkuhan, sobra na pagyugyug na ito sa atin. Kung hindi ka pa magising dito, iwan ko na lang. Sabi ni Imam Al-Juzay, Al-Andalusi, rahimahullah ta'ala, Al-ardu idha irtada'at. Al-ard, sabi niya, innama irtada'at al-ardu لكثرة المعصية التي عليها التي تفعل عليها سبحان الله وتخجل أو ترتعد وتخشعر أن يطلع الله عليها وما زالت المعصية تفعل عليها. Sabi niya, walang ibang reason, sabi niya, na lilindol ang lupa. Maliban na lamang, sabi ni Imam Al-Juzay, rahimahullah ta'ala, na dahil sa dami ng maksiyat, sa karakalakadusan na ginagawa sa ibabaw niya, lantaran, tignan nyo ngayon, lantaran, ang bakla, ang tumboy, luka pa sa mga isimanan sa jinsanan, subhanallah, na pagkuandan sa mga kapatid sa mga alimay, mga, yan, nakakitaan mo na magkumpit lima na, matsu, sibu-sibu.
Ha? Magaganda parehas. Magpartner-partner na sila. Ano pa? Yung iba pa nating kapatid, lumindol ng malakas, ang ginawa, nagtulak bala doon sa gland. Naglagay ng insinso. Ha? Kaya mas lalo pang niyanig ulit. La ilaha illallah. Wala ibang dahilan, sabi ni Imam al-Juzay, rahimahullah, na nililindol ang lupa maliban na lamang sa mga gawaing maksiya at mga bid'a na ginagawa sa ibabaw nito. Bakit? Dahil nahihiya at nanginginig ang lupa na baka pagsilit ni Allah, "Oy lupa, anong ginawa mo? Bakit hinayaan mong may nangyayaring mga maksiya dyan sa ibabaw mo?" Subhanallah, pati ang lupa, ang mga bundok, natutunaw sila sa kanilang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. "Walau anzalna hadal Qur'ana ala jabal, lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kung makikita nyo lamang, welcome natin ang ating mufti, alhamdulillah. Kararating lang. Sheikh na, tufaddal. Inshallah, mag-landing na ako kasi nandyan na. Landing na ako ngayon. Sabi ni Allah, "Law anzalna hadal Quran," kung binaba lamang namin ang Quran na ito, ala jabal, sa bundok. Lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allahu Akbar. Makikita ninyo sa takot nito at sa kanyang panginginig o pangamba kay Allah Ta'ala, manginginig o malulusaw, matutunaw itong mga at mayayanig ang mga bundok. Dahil sa kanilang kataimtiman ng takot nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakallah. Fadal, ahlan wa sahlan. So, ibig sabihin, yakallah. Ibig sabihin, subhanallah, ang mga nagaganap dito sa atin ngayon, hindi ito natural calamity. Huwag nating sabihin na because of nature, dahil si Mother Nature, global warming. Hindi ganyan. Lahat ng yan, findings lang ng siyensya yan. Pero ang totoo doon, dahil sa dami ng kasalanan, sabab sintaod sindo sa sinmanusya. Saan ka ngayon makakita? Bid'a na ginagawa, naka-live pa ang bid'a. Dati ang mga nagbibid'a, hindi pa naka-live ba patuto? Nagtatago pa. Ngayon, ang ahlul bid'a mag-live. Sabi pa nung nag-live dun sa Tulakbala, rin, tigin yung mga bashers na, marakal din yung mga bashers namin. Alam niya rin sa sarili niya. Ngayon, waliyadu billah, hindi lang basta-basta na ganun. Yung mga Muslim Day, Muslim Night, mga ano-ano pa na mga pageant ng mga la hawla wala quwata illa billah. Mungkar nakikita ng tao nangyayari. Sa sikat ng araw, napakalinaw, nakikita ang gawain yun, walang makapagsalita, walang makapagbawal, busy na sa politika. Busy na sa pangangampanya. Yan ang nangyari. So kapag may mga mungkarat na nangyayari at wala nang tumatayo doon, ano ang magaganap? Anong ipaparating ni Allah Ta'ala? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na inulat ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, لَتَأْمُرَنَّ النَّاسَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوُنَّهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يُوشَكُ أَنْ يُعَاقِبُكُمُ اللَّهُ أَوْ يَعُمُّكُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ فَتَدْعُونَهُ وَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. Hadith muttafaqun alayh. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, magsipag-utos kayo ng mabuti ayon sa kitab. Ibig sabihin ng ma'ruf dito, yung ayon sa kitab, sa Quran at sa hadith na mabuti. Iba ang paningin na mabuti ng tao, ibang nasa kategorya ng sharia. Mabuti ang wala kang pakialam. Di ba, brother? Sabi ng mga relative mo na Christian, nung nag-Muslim ka, hindi mo na lang kami pakialaman.
Kahit mag-Via Crucis pa kami, kag magluhod-luhod kami sa mga... Kahit magluhod-luhod pa kami sa mga santo, hindi ka na magpakialam sa amon. Hindi naman kami pagkailam na pag Muslim-Muslim mo, pagtuwad-tuwad mo, dira. Oh, mag-Muslim ka na lang. Di kami, magsanuan kami. Oh, magpista kami. Di ba? Kung ikaw naman gusto mo, peaceful na lang ang buhay. Gusto mo ng payapang buhay, hindi ka na magdakwa, hindi ka na magsabi ng... Walang problema actually ang dakwa sa ngayon. Lahat daming nagdadakwa. Pero yung nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama, konti. Kalil! Yan ang tinatawag na al-ihtisab, al-hisba. Alladina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar qalil. Gaya min al-qillah, kukunti. Meron ba ngayon, halimbawa nagmo-music diyan, pupuntahan niya, oy. Kapitbahay. Iano mo yung musika mo. Alam mo bawal 'yan. O hinaan mo. Na hindi lang nakakadisturbo 'yan, bawal 'yan sa atin. Wala nang makagawa ng ganyan. Bakit? Ayaw mo na pagpunta doon may shotgun na naikuan sa iyo. Ha? So wala nang magtawakkal sa pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama. Okay yan. Ay importante digin na nagkapasampay tanuran, okay rin. Hindi. Hindi. Sabi ni Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ano daw 'yon? Tatlong grupo, sabi ni Allah Ta'ala sa surah Ali Imran. Basahin niyo sa tafsir ni Qurtubi, ni Ibn Kathir, ni Tafsirul Jalalain, ni As-Suyuti. Basahin niyo sa Bagawi, andyan lahat. Isa ang kanilang interpretasyon dyan. Tatlong grupo ito na gusto ni Allah Ta'ala magkaroon sa inyo ng ummah. Grupo, bayan, nag-aanyaya sa kabutihan. Yad'una ilal khair. Okay na yon. Duat. Ang dami. Pero anong sabi? Nag-uutos ng mabuti. Nagbabawal sa masama. Ang mabuti na kinikilala ng kitab at ng sunnah. Hindi yung mabuti na nakakita ka doon, hindi siya naghijab. Okay lang yan. Yung tayong pakialam sa buhay na. Bakit? Kasi min husni islamil mar'i tarkuhu malaya ni. Ang hadith na yun. Kapag ano man yung ang pinakamabuti na pagka-Muslim ng tao, pinakasabmo na, iwanan mo kung ano yung wala kang pakialam. Hindi pwede yun kasi mungkar na nakikita mo yun, naglalakad. Halimbawa, Muslim, muro, bakla, nagpalagay pa ng suso, tapos dadaan-daan sa muski mo. Hindi mo pwede ba pagsabihan yun? Hindi mo pwede pagbawalan. Wag na kasi makuantay ng barangay at ng DSWD. Makuha tayo. Hindi. Pag nasiha ka, kahit nasiha lang, kahit sa dila na lang, man ra'aming kumungkaran, falyughayyirhu biyadihi, wa fa illam yastati, fa bilisanihi, fa illam yastati, fa biqalbihi, wa dhalika ad'aful iman, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, makakita kayo ng mungkar, pigilan nyo sa kamay. Hindi kaya sa dila. Okay, dila na lang. Oy, magtauba kayo kay Allah Ta'ala. Bawal ang pagbakla-bakla. Mag-asawa kayo, magtauba kayo. Kausapin mo yung kapatid mo. Alam mo, yung pagsamba sa krus na yan, kahoy yan, sinasamba mo. Sa pamamaraan na mayroong hikmah, at yung hikmah na sinasabi ng dyan sa kitab, sunnah ayon sa mga mufassirun. At dinagdagan ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, sinabi niya, al-qawlu bima yanbaghi, wal-fi'lu bima yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Sabi niya, ang pagsasalita at ang pagkilos ng nararapat sa oras na nararapat siya. So yung pagpaparating ng katotohanan ng hak. At pagbawal mo doon sa masama. Pinakamasama sa lahat ng masama ang shirk. Yung nagtutulak pala, hindi lang bid'a ang ginagawa nila. Nagsishirk din sila. Bakit? Nananawagan sila doon sa mga diwata ng dagat. Yan ang ibig sabihin ng tulak bala. Kinuha nila. Saan nila kinopya yan? Kinopya nila sa mga Indiano. Ngayon, ang mga Indiano, nagpapa-5-6 sa atin. Yan lang ang alam ko. Bakit yung agama mo kunin mo sa Indiano?
Pati doon sa agama mo, 5'6" ka rin ng Indiano. Oh. Ha? Kinuha nila yan doon, yung tulak bala. Kasi para yung mga diwata doon sa dagat, hindi na magalit at hindi na palindulin. Ibig sabihin, mahilig manood yan ng, kuan noon, ng Marina at ng Little Mermaid ang mga tao na yan. At ang Jezebel. Ha? Na. Al-ma'ruf, kama tafaddala al-ulama, huwa ma'arrafu syari' tabaraka wa ta'ala bin nusus syar'iyyah annahu ma'ruf. Ang ma'ruf na tinatawag o mabuti, awil khair, awil ma'ruf, yaong kinikilala ng syari' tabaraka wa ta'ala, diniklara niyang ito'y mabuti ayon sa mga nusus syar'iyyah, sa Quran, sa hadith. Yun ang ma'ruf. Dahil maaaring magpilosopo ang mga tao, para sa akin, mabuti na ito, hindi ako maghijab. Hindi ako din pagtandong. Mabuti sa akin ang magtulak-bala ako. Sa iyo, mabuti yon. Sa syariah ni Allah Ta'ala, hindi mabuti. Ang manahimik ka sa mungkar, sa iyo, mabuti yon. Pero, sa syariah ni Allah Ta'ala, hindi po pwedeng tumahimik. Wal mungkar, ang mungkar naman, huwa ma'ankara alayhi syari' binususi syar'iyah ala annahu mungkar. Yung minasama, tinuring na masama o mungkar ng syariah na may dalil na ito ay mungkar, ito ay bid'ah, ito ay shirk, ito ay kufur ang gawain na ito. Kaya sa tinawag na mungkar. Ang gutumin natin ang ating sarili sa puasa sa Ramadan para sa mga atibba, sa mga nutritionist, hindi maganda. Para sa kanila, anong gutumon man mo mong sarili? Magkaluy-luoy ka diya. Magutom ka. Oo. Kain ka. May isang politisyan noon, sabi niya, di ako tigin pakayon sa agama Islam. Ito lang sabi niya, hindi ko masangayunan sa Islam. Kasi sabi niya, isang buwan nagutumin yung sarili mo. Bakit? Kasi hindi kailangan ng agama Islam na i-prove siya ng science. Yan ang tandaan nyo. Lalo na sa mga nagdadakwa. Hindi kailangan ng agama Islam para maging totoo siya o paniwalaan na i-prove siya ng science. Nauna pa ang Islam kaysa science. Wala pang science, may wahi na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alladhi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra, magbasa ka. Magbigkas kaya Muhammad, bigkasin mo. Basahin mo. Sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha. Khalaqal insana min 'alaq, nilikha niya ang tao mula sa namumuong dugo. Bago pa dumating, nag-discover ang science sa Greece at sa lahat, alam na ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyun min Allah. Bilang wahy mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, nauna ang agama Islam kaysa science. Nauna ang Quran kaysa science na yan. Kaya wag nating sasabihin na bago ma-prove, dapat ma-prove sa science. Kini-question mo ang Quran kung ganon. Bago pa dumating na discover ng science na hindi maganda sa mag-asawa, na galawin ng lalaki ang babae na mayroon siyang asawa niya na mayroong mens. Sinabi na ng Quran, Yas'alunaka anil mahid, Qul huwa adha, fa'tazilun nisaa fil mahid. Tinatanong kanila ya Muhammad patungkol sa menstruation ng babae, sa bisita ng babae, buwan-buwan. Sabihin mo, ito ay adha, ito ay marumi, ito ay pinsala. Fa'tazilun nisa, wag ninyong sipingan ang inyong mga asawang babae sa time na sila ay may haid. Quran ang nagsabi. Sa Nabi na hindi marunong magsulat at magbasa. Ang Nabiyul Ummi. Huwa alladhi arsala alaykum. Sinabi niya, al-Nabiyul Ummi, minal ummiyin. Minal ummiyin. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummi, hindi marunong sumulat, di bumasa.
Hanggang sa sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagbibilang ng buwan na nagka-discover na ang mga tao ng kalendaryo at lahat, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ummatun ummiyah, la naktubu wa la naqra, wa shahru kada wa kada wa kada." Rawahu Abu Dawud fi sahihi. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayo ay ummah, bayan na hindi nagsusulat, hindi nagbabasa. Nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la naqra. Hindi tayo nagsusulat, hindi tayo nagbabasa. Ang shahar, ang buwan, nadidiscover sa ganito, sa ganito. Ibig sabihin, tumitingin sa hilal. Kaya ang dapat sa isang muadzin, sa isang imam, ang mga qudat, ang mga muftun, titingin sa buwan every month. Para mo malaman kailan ang Rajab, ang Safar, ang Muharram. Allahu Akbar. Hindi ito bago. Pero pag nagsalita si Ustad Kadirao, sabi nila, bago na naman ito kay Kadirao. Bago na naman ito kay Kadirao. Hindi yan bago. Ang problema, sinabi ni Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, aynama tahyal bid'ah, tamutus sunnah. Wa aynama tahyas sunnah, tamutul bid'ah. Kung saan namamatay ang sunnah, nabubuhay ang bid'ah. Kung saan naman namamatay ang bubuhay ang sunnah, namamatay ang bid'ah. Akala ng mga tao na bago yun. Adalay sa jadid. Hindi bago yun. Ang problema lang tayo na mga Muslim, tulog na tulog tayo. Busy tayo sa politika. Busy tayo sa makamundong bagay na hindi natin nalalaman na palayo ng palayo tayo sa ating agama. Hindi ba malaking kahihiyan yon? Kahihiyan yon. Itong nangyayari sa atin ng mga Muslim, nagkawatak-watak tayo. Kung saan ang bandila ni ganito, doon tayo. Tatawagin mo ang kapatid mo na kafir, munafik, dahil lang doon sa politiko na gusto mo. Sa pardito na gusto mo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Bawat partido sa mga Ilonggo, parinti manano. Ti arisang partido sa Kastila, party ba? Oo. At sa mga arisang mga Ilonggo, partidos, parinti bala? Oo. Patay ka. Hindi, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magparinti bala kay kullu hizbin, partidos man isang Kastila. Joke lang, brother, ha? Kullu hizbin binamanadayhim farihun. Bawat partido nila ay nagmamalaki sila sa kanilang partido, sa kanilang raya. Hindi nila kinikilalang kapatid sa agama Islam ito kapag hindi namin kasama laysa min ikhwatina. La hawla wa la quwwata illa billah. Hindi ba ang kitab nating Quran? Hindi ba ang ating propeta Muhammad alayhi salatu wassalam? Hindi ba dapat surrender tayo kung anong sinasabi ng kitab at ng hadith? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, ibalik ninyo sa kitab ni Allah, ibalik ninyo sa sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wa sallam. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, kung tunay kayong naniniwala kay Allah sa araw ng paghukom, dhalika khair, yun ang pinakamainam, wa ahsanu ta'wila, at pinakamainam na inyong sasaligan. Allahu Akbar. Ngayon, ang Muslim hindi na mausay tanong tigin umika siya tanong sa konstitusyon na Pilipinas niya. Why? Preamble, we the sovereign people of the Philippines. Ibig sabihin, ang Maliki Yawmiddin hindi na si Allah Ta'ala. Ang Maliki Yawmiddin yun ng konstitusyon na ginawa-gawa, kinupya sa mga Amerikano, kinupya sa mga Hapon. Pagkatapos, nirevise, panahon ni Cory Aquino, 1987, at manunumpa ka doon. I swear by the Constitution of the Philippines that I will be loyal to this Constitution. La hawla wa la quwwata illa billah. At yan bang tatawagin mong Sharia, yung kanyang pagsasabi doon? La hawla wa la quwwata illa billah. Ang syar ni Allah subhanahu wa ta'ala malinis sa kitab at na hadith ng propeta sallallahu alaihi wa sallam. Kaya ka hindi makapag-utos ng mabuti, makapagbawal sa masama. Kasi hawak ka ng mga panata mo na yon. Hawak ka na ng mga tao na yon. At ang mangyayari ay bala, mga kapatid. Tignan ninyo, ilang lindol ang sunod-sunod na nangyari. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga alamatus sa'a, la taqumu sa'a, sabi niya,
hatta yuqbal al-ilm. Hindi tatayo o darating ang araw ng paghuhukom, ang oras ng paghuhukom, hanggat hindi mawala ang kaalaman. Dahan-dahan ng mga ulama na mamatay. Sabi pa siyang hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad." Hindi kukunin ni Allah Ta'ala, buburahin ang tinatawag na kaalaman na iyan, ang agama Islam, ang kaalaman na yan, sa puso ng mga tao na buburihin niya bigla. La. Innama yantazi'u bimautil ulama, biqabdil ulama. Yakbiduhu biqabdil ulama, bimautil ulama. Kukunin niya ito, buburahin sa pamamagitan ng kamatayan ng mga ulama. Hatta takadan nasu ru'usan juhala. Hanggang ang mga tao ay gagawin nilang pinuno yung mga juhal. Paakyatin ng mimbar ang jahil. Ang jahil. At ang jahal jahlan. Sabi ng mga usuliyun, al-jahlu jahlan, ang kamangmangan dalawa. Jahlun basit o jahlun murakkab. Ang jahal na tinatawag o kamangmangan na malinaw, clear, hindi niya talaga alam. Wala siyang alam. Kailangan niya siyang turuan. Ang isa, jahlun murakkab. Jahal na murakkab, ibig sabihin kahit alam niya ng dalil, lumpakin ang tigin ni dalil. Babanggay niya ang dalil basta makukuha niya, hindi aayon sa hawa niya. Hakada. Ilan na ngayon? Waliyadu billah. Graduate sa mga universities. Pero pag pinagsalita mo sa mimbar, hindi kitab at hadith ang sasabihin. Anong sasabihin? Sabi niya, si Kuniho at si Pagong nagkuntis. Ano yan? Si Unggoy at si Pagong. Si Ubal Tigenggo, si Pagong. Ano yun? Saan ka maka-expect ng isang ustad, alim ang kanyang sasabihin sa taas ng mimbar o sa muhadara niya ay si Kuneho at si Pagong? Buti pa nag-aaral na ako sa elementary school. Kung ganun din pala, makikinig na ako sa principal namin na Christian kasi mas alam niya yung kwento ni Pagong at ni Kuneho. Agama Islam, hindi kwento ng Kuneho at ng Pagong. Agama Islam na hindi pwedeng kunin natin sa mga kiyas-kiyas na ito. Ang agama Islam, gaya ng sinabi ni Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah sa kanyang kitab na Usulus Sunnah, sabi niya, wala qiyas fi dinillah. Ang ibig sabihin nila, qiyas fi dinillah, ay kung mayroong nas as-sahih, as-sarih, mayroong prangka malinaw na nas sa kitab at sa hadith, bawal kang mag-qiyas-qiyas. La takul, hada syabih kada. Wag. Hada Islam, hada wal Islam. Ang mga salaf, hindi ka pwedeng magsalita sa relihiyon, walaysa laka imamun fi dhalik. Sinabi ni Imam Al-Hasan al-Basri, la taqul fi ad-din shay'an, walam yakun laka imamun, walam yakun laka salafun fi dhalik. Di ka pa kitigin ang bitya ka sa agama, magsasalita ka sa agama na walang naunang imam na nagsabi sa iyo, walang sanad, walang pinagmulan. Tingnan nyo ngayon, napakadelikado, isang click lang ng agama, may tatanong ka, meron ka ng, dati meron tayong Mufti Facebook, meron tayong Mufti Google, ngayon may bago, Mufti AI, Mufti ChatGPT. Mapatuto. Ngayon, may mga iba na hindi na kami magtanong dyan sa mga ulama, hindi na kailangan ng mga mufti. Bakit? Meron na tayong ChatGPT. I-type ng kabot ChatGPT, hini ko kumana, maya ba? Dan din isawal. Automatic pan. Di ka pan pakadisturbo sa mga ulama. O minsan sabi niya, masungit sustad ka di raw, mga 1 taon bago niya masagot. 5 buwan bago niya masagot. Si Ustad Kantong, sabi niya, si Mufti Kantong, busy pa. Hindi pa makakuha. Na dito na tayo sa ChatGPT. Instant. La hawla wala quwwata illa billah. Wala nang halaga ang ilmo. Ang ilmo naging instant noodles, cup noodles. Ganyan mo lang ng mainit na tubig, diretsyo na. Naalala ko si Mufti Shuaib noon, rahimahullah. Binawal niya yung, saan ba yun? Yung tafsir niya sa linaw na isang text lang, ipapasagot siya kagad. Sabi niya, hindi ang halaga ng ilmo piso. Mababa, sabi niya, ang kuha ng ilmo kung piso. At sinabi niya yung sinabi ni Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ang ilmo pinupuntahan. Ang ilmo pinupuntahan, inaatinan, at hindi siyang pumupunta. Yan ang ilmo.
kahalagahan ng ilm na tinatawag. Na ngayon may mga mufti na ng ChatGPT. Madali na lang. Ang ChatGPT, kahit anong itanong mo dyan, gusto mo Yahudi ang sagot, pwede rin siya magsagot sa'yo ng Yahudi. Gusto mo ang sagot niya Ash'ari, Ash'ari din ang isagot niya. Yun ang delikado doon. Ngayon, alam mo ba kung alon doon ang batil at ang hak? Hindi mo alam. Ang internet, lagi kong sinasabi, para itong malawak na library. Na kung wala kang tama na aliyat, wala kang tamang foundation sa pag-research, makakuha ka ng mga kitab ng mga ahlul batil. Yun ang mabasa mo. Na yun ang may tuturo mo sa tao. So, kinakailangan pa rin natin ng mga buhay na mga ulama. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Wa hadha al-ilm la yu'khad illa an thunayyi rukab. Al-ilmu bit-ta'allum. Ang ilmo, ang kaalaman ay sa pamamagitan ng pag-aaral. Hindi mo ito makukuha kung hindi sa pamamagitan ng pag-upo sa mga ulama. Ang tawag doon, thunayyi rukab. Laong sintausog, amon biya kaw sa pantun mamilang. Yung bang parang nakaluhod ka sa harap ng alim at magsusulat ka kung ano ang kanyang sasabihin. Hakada, ganun ang ating agama. At sinabi ni Imam Muhammad ibn Sirin, laulal isnad, laqala man sya'a ma sya'a. Ang relihiyon na ito, hadad din, dinus sanad. Agama ito ng sanad. Chain of narrators, riwaya ni ganito, ni ganito. Kabir, riwaya, kabir, riwaya to kabir, kabir. Ibig sabihin, ang silsila, uwi sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung nag-aangkin ka na sunni ka, nag-aangkin ka na athari ka, nag-aangkin ka na salafi ka, siya katigin sa kuha na matidto, ang problema hindi ka nag-aral. Tatalunin ka ng sufi. Alam mo ba yung kadibati ko na yun? Naniniwala siya. Bakit yung suot niya lagi yung sa panadero, yung malaki? Oh, di ba meron yun dito sa Jensen din? Ewan ko, buhay pa ba yung taong ganun? Buhay pa yun siguro. Patay na ba yun? Yung may tungkod siya, mufti, yung may tungkod, tapos taga-mama, tapos may, may ganun siya. Maliit din na tao, parang ikaw. Parang si Buwan. Tapos, maglakad-lakad, nakapunta ng Davao, nakaganon siya, para siyang Turkish. Yun, yung tao na yun. Ayan siya, sinasabi niya, doon sa Banay-Banay, nung kapunta siya sa Davao, sabi niya, mayroong sanad itong surban ko. Arantiging sanad na surban ko niya. Hindi ko mapasang tigkumamaan eh. Mahirap itong tao. Bagtik ito. May sanad ang surban. Na ang salafi kung tanongin mo, may sanad ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi niya alam. Matalo ka nung may sanad ang surban. Kaya kinakailangan sa atin magpalakas tayo sa pamamagitan ng pag-aaral natin sa agama. Huwag nating baliwalain ang madrasa. Huwag nating baliwalain ang mga simposyum. Huwag nating baliwalain, simposyum na yan, paulit-ulit lang. Hindi. Ang ilm na ito, kailangan ulit-ulitin. Para bakit? Para alin? Sa pag-uulit ng bitikrar, sa pamamagitan noon, magkakaroon ka ng yattadihul maqal, magiging malinaw sa iyo ang salita. Wabil mithal yattadihul maqal. At sa pamamagitan ng mga example na yun at nakikita mo sa waki, mas lilinaw sa iyo, ito palang sinasabi sa kitab. Ito pala. Ganoon yun. Ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga aimmatul arba'a, ang mga tabi'un, ganoon ang ginagawa nila. After ng kanilang pagtalakki ng ilm sa Nabi, pagtalakki ng ilm sa mga sahaba, pagtalakki ng ilm sa mga tabi'in, sa mga imma, mga masyayikh nila, tinitignan nila sa ardul waqi', sa nangyayari kung ano ba ito, may mga sitwasyon. Ganyan. So itong ilm na ito, hindi ito automatic, one click. Inaaral ito ng taon, years, at kailangan seryoso ka. Wa kun salafiyan alal jada. Kailangan, may kitab yan siya, Sheikh Dr. Luqman As-Salafi bin Abdullah bin Luqman As-Salafi rahimahullah, kun salafiyan alal jadda. Ikaw ay dapat maging salafi sa seryoso na pamamaraan. Seryoso, ibig sabihin, huwag kang magbanjing-banjing. Huwag lang yung feel mo, salafi ka sa isang masala lang. Salafi ka lang pag sa maulid, salafi ako dyan. Sa iba, paano? Sa music, hindi ka na salafi. Sa music, maghidbang ka sa Guns N' Roses, sa Led Zeppelin, pag marinig mo ang Stairway to Heaven. Brother Jasper? Maalala mo pa rin, maalala ko, ma-remember ko mong ginustad na, kung mapakinggan ko, parang maalala ko pa rin. As-Salafiyya manhaj.
Ang salafiyya ay manhaj. La mujarrad ism. Wala iddia. Ang salafiyya, ito ang pamamaraan ng buhay mo. Ito ang pananaw mo. Nya ba itumakap sa langon, akida ng ka, sa ibada ng ka, yan ang magprotekta yung salafiyya. Yan ang sistema mo, yan ang manhaj. Pag nandyan yung manhaj na yan, automatic alam mo alin ang bid'a, alin ang sunnah, malalaman mo. So hindi mo ito makukuha sa pagbabasa mo lang mag-isa. Hindi mo ito makukuha sa minsan seasonal. Attend ako ng simposyong pagbaygana. Pag natamaan ako, nasugat ako, tigin na dalhin na nimuptianan na, tumana ako muna. Relax ako. Kasi natamaan ako. So, relax ako. Mamaya na, pag iba na ang topic, sige mag-attend ako. Hindi ganon. Yan ang tinatawag na at-talibil musimi. At-talibil musimi, ibig sabihin, seasonal na mag-aaral. Seasonal lang siya. Okay. Ay, ganado tayo ngayon. Ay, sikat yung kwan debate ni Ustad Kadiraw noon. Sige, attend ako. Pero pag nawala na yon, hindi na ako mag-attend. Ulit-ulit na lang yan. La. Subhanallah. Ang ilm na yan, yan ang ating relihiyon. Yan ang din natin. At kailangan nating ulit-ulitin yan. Kagaya ng ang mga kalaban ng Islam, inuulit-ulit nila, italkin, ibulong, ilagay sa isip ng mga kabataan natin at mga tao natin, mga bangsa natin, mga Muslim na kapatid natin, kung ano yung doktrina na gusto nila. Hindi nyo ba alam yun? Sa cellphone, inuulit-ulit dyan si Vice Ganda. Ulit-ulit siya. Hanggang yung isip ng tao matanggap niya, okay ang bakla. Hindi nyo ba nakuha yun? Ang Hafidhul Quran, inuulit-ulit ng musammi sa kanya. Ito ulit-ulitin mo, bitikrar, hanggang masaulo niya ang Quran, masaulo niya ang lahat ng ang hadith, ganun din. So, ganun din ang pamamaraan ng Ahlul Batil. Tanggapin mo ang LGBT to. Tanggapin mo ang Nasarino, okay. Pwede kang manalangin kasama mo ang mga pari. Nangyari bago lang ngayon. Nakakalungkot. Graduate ng university sa labas. Nakaganon pa. Umakyat ang entablado, nagdua sa rally, mamatay. Mamahinga na ang lahat ng mga kurap. Minessage ko siya. Sabi ko, hindi ka pwedeng humingi ng rest in peace sa mga kupar. Si Aisha radiyallahu ta'ala anha, sa riwaya ni Abu Dawud at Ibn Hibban, narinig siya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, nung may Yahudi na namatay, sabi ni Aisha, istarah. Kadistarah, ibig sabihin, nakarelax na siya. Sabi ng Nabi Laysa kadali kaya Aisha, hindi ganon. Sabi niya, innama yustarahu man ghafarallahu lah. Ang makarest in peace lang ay yung pinatawad ni Allah. Ibig sabihin, yung nasa tauhid, yun ang makarest in peace. Kahit murtakibul kabira pa, kahit malaki pang kasalanan niya, kaya Allah Ta'ala, basta hindi umabot sa shirk at kufur. Kaya message ko siya, sabi ko, Sheikh, sabi ko siya. Ang talas na jahilan. Hindi ka jahil. Nag-aaral ka ng usuluddin. Isa sa mga jamiat na kilalang nagpuproduce ng mga salafiyun sa mundo. Walish, ang tatatlob bin Allah. Unang, ipagpalagay na natin yung kaso mo na kasama yung mga pari at ano. Pero yun na lang nagdoon, nanalangin ka, na mamahinga. Alam natin ang mga corrupt officials, karamihan sa mga officials dito sa Pilipinas, hindi Muslim. Bakit ka mananalangin sa kanilang i-rest in peace sila? Para wala ka rin binagkaibo doon sa nagsabi, mahal na mahal ka namin, Fernando po. Rest in peace, Dolphy. May nakikita ako minsan, yung mga video ni na Dolphy, tapos may mag-comment doon na Muslim-Muslima, RIP Idol. Dahil sa kakulangan ng pag-aaral sa akida, kaya makapagsabi RIP Idol. Namatay yung basketballistang matangkad na taga Davao na kafir. Sabi ng mga Muslim doon, RIP Idol. La hawla wala quwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanay niya mismo, nanay ng Rasulullah, si Amina bint Wahab. Sabi ng Nabi, ista'dhantu Rabbi. Rawahu Muslim, ista'dhantu Rabbi
an astaghfira li ummi. Ni Allah Ta'ala. Fasta'dhantu Rabbi an azur, sabi niya. An azura qabla fa'adhina li. Nung ako ay humingi ng permission kay Allah na aking bisitahin ng aking nanay sa libingan, pinahintulutan niya ako. Pero yung humingi ng kapatawaran, la. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung mayroong pumunta sa kanya, na isang sahabi at nagtanong, Ya Rasulallah, aabi finnar. Ya Rasulallah, ang tatay ko ba impyerno? Kasi namatay na musyrik. Sabi ng Nabi, Naam, abuka finnar. Tumalikod ang sahabi, umiyak, humagulhol. Mahal niya tatay niya. Tinawag siya ulit ng Nabi. Naam, sabi niya, inna abi wa abaka finnar. Ang tatay ko at tatay mo ay impyerno at nag-iyakan silang dalawa. Nabi sallallahu alaihi wa sallam nang nagsasabi. Ngayon, sino ka na magsasabing papahingahin? Rest in peace ang kafir? Rest in peace idol, basketball? Kawawa ka naman? Fly high? Para ba mga Muslim sa guna? Mga manguda? Mga bata, Mahilig mag-comment sa kuwan. Ang pangalan, sina Fatima, sina Aisha, sina ano-ano pang mga pangalan, Nur Kisa, Nurul Kwa, Nur ganito. Tapos, ang lalaki naman si Abdullah, si ganito, ang mga Muslim. Pero, RIP, Fly High Idol. Fasik nga na fasik na Muslim. La yajuzu laka idhar ad-du'a lahu. Si Imam Al-Barbahari o yung bid'a niya, silent ka na lang. Kaya nga, may mga ulama na hindi nila pinapublic ang kanilang panalangin dun kay Said Qutb nung namatay. Dahil sa inhiraf ni Said Qutb sa kanyang buhay, na hindi siya nagtaradyo sa ilan sa aktaat niya. Isa na doon sa nagbawal si Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Bakit? Dahil makasupport doon sa kanyang mga kamalian sa mga bid'a niya. So, paano pa yung kafir na talaga? Malinaw pa sa sikat ng araw, kafir. RIP, Fly High Idol. Tapos naka-vape pa. La hawla wala quwwata illa billah. Sanang suportahan mo doon ang vape o kwa. Na wala nang magbabawal yun ngayon kasi kung magbabawal ka, libel case ka. Kasuhan ka kaagad. Kung magbabawal ka ngayon ng mungkar, ikaw ay may cyber libel. Yabang problema, ang problema naman sa mga nagbabawal sa mungkar, mu'tadin. Anong mu'tadin? Ibig sabihin, lumalagpas naman sa boundary. Yung mungkar lang yung sabihin mo. Sabihin mo sa kanya, mungkar yung ginagawa niya, na ito, bid'a. Huwag mo lang sabihin na, tigin pala si naman na ubal. Ilay ka tigin sa kinagkuhanin sa sigupa, naman na ubal. Ubal ang pasisigupa. Para siya tamin niyang unggoy na nagsigarilyo. Hindi na tama yun. Kasi ang pag-ingkar sa mungkar, doon lang sa kanyang mungkar na ginawa. Si Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nung si Abu Thawr nagfatwa ng mali, sinabi niya Abu Thawr kay ismihi. Si Abu Thawr ay parang pangalan niya. Ibig sabihin tatay ng turo. Pero doon lang sa sifa ng khata niya sa kanyang kamalian. Ala kulli hal, napahaba ko tuloy, hingi ako ng patawad sa mufti natin na nandito, na ang mensahe natin doon, tamassaku bis sunnah. Yakallah. Natunna na kapag merong bumahing, sasagutin natin ng yarhamukallah. So si Abu Dawud, sabi niya, walang nakasagot doon sa taong yon. Sabi niya, paano ako makapunta doon? Sabi nung magbabalsa, sabi niya, bigay ka ng 1 dinar, ihatid kita doon. Okay. Hinatid siya, nagbayad siya 1 dinar, sa pera natin, nasa 1,700 pesos. Ang 1 dinar. Ayun. So sumakay ng balsa si Abu Dawud. Pagdating na Abu Dawud doon sa isla, sinagot niya yung bumahing, yarhamukallah. Tapos sumagot yung bumahing, yahdikallah wa yuslihu balak.
Dalawa ang athar niyan. Yahdika Allah wa yasluhu balak. Ang isa naman, Allah yu'tika al-afiyah. Bigyan ka ni Allah ng mabuting kalusugan o yastajibu laka du'aat. Gabayan ka ni Allah, sagutin ang dua mo. Tapos bumalik na si Abu Dawud doon sa pasakayan ng barko. Nagtanong ang mga estudyante niya, "Inan, Imam Abu Dawud? Tigo mga marano, naino ka na ni Imam." "Oo." "Bakit, Imam? Kailangan mo pang pumunta doon? Na hindi na wajib sa'yo yun na sumagot pa na marinig ka ng tao na yun?" Sagot ni Imam Abu Dawud, sabi niya, "Hindi mo alam kaninong dua namin ang dinggin ni Allah. Kaya pinagsikapan ko na marinig niyang yarhamukallah, para marinig ko rin ang dua niya na kanyang igaganti sa akin. Malay mo, sagutin ni Allah ang sino man sa amin." Nung sumakay na sila ng barko, nakagada sila din sa barko, may malakas na tinig na narinig sila mula sa kalangitan. "Ya ahlas safina," o kayong mga nakasakay sa barko, "Inna Aba Dawud ishtaral jannata bidinar." Binili ni Abu Dawud ang paraiso niya, ang surga niya, sa 1 dinar lang. Allahu Akbar. Karama yun ni Abu Dawud sa pagtamasok sa sunnah. Ibig sabihin, wag nating maliitin ang sunnah. Wag nating sabihin, balbas, sunnah lang, ahitin natin. Wag! Itong kuwan na ito, salatul duha, salatul syuruk, sunnah lang. Wag mong maliitin. Hindi mo alam dyan, ibibigay ni Allah Ta'ala ang karama, ang pagpaparangal sa iyo, wa anta la tash'ur bidhalik, na hindi mo ito nararamdaman. Ang pagiging salafi alal jada, ang pagiging seryoso sa paghawak sa sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anumang lindol, hindi kayang yanigin ang iyong zalazil o zalzala, la tastati hadihi an tusahzi'a ma indaka min as-salafiyah. Hindi nito mayayanig ang salafiyah na meron ka. Wa ay tufan, kahit ano pang lahar o ano pang baha, hindi kayang bahain ang pagiging salafi mo. Fakun salafiyya lajada wa ittabi'u wa la tabtadi'u fakad kufitum. Sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, sumunod kayo at huwag kayong gumawa ng bid'ah, sapagkat sapat na sa inyo ang kitab at ang sunnah, at ang pagmukhalafa o pagsuway dito ay sapat na maging babala na kayo'y parurusahan ni Allah Ta'ala. Billahi tawfiq wal hidayati was sadad. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.